So, thank you very much for that nice song. And once again, happy Sabbath sa tutanan. May mo din. Happy Sabbath kag happy Valentine's Day. Oh, Valentine's Day niya na, no? Valentine's na. Iba sa'yo, nakabato na siguro si mga burak. Nakabato na si mga burak. Ang iba, ay burak pa, buwas pa siguro mga baton. Ano? Buwas pa. So, but we are happy tonight because this is the day, this is the night na nagtunaan duha na magkaibigan na nagkamuotan. No? Pag Valentine's, sa una sino nakadulong sa iyo so tiro pag kumukagdaragan ng may mga regalo sa iyo? Ha? Si ate, nagkabaton siya kayo na regalo. Na-surprise siya, may regalo siya na flower. Sabi man ni Mrs. sana all. Sabi ni Mrs. sana all. Kaya bora siya kabaton. Sabi ni ate, pakalanta si Mami si flower. Di, ako ayaw na. Kupas na. So, ayun sila may mga dano. Malipayo na kita. Maski kupas na malipayo na kong kita. Okay, so happy Sabbath, may mahudan. Siguro sa ninagabi, short message na may pangudan, I would like to share the life of Bartimaeus. Sino nakaalam sa nagkakilala kang Bartimaeus? Ha? Or nagkakilala kang Bartimaeus? Si Bartimaeus, usad siya ng tao na buta. Kuna pagkat siya sa iya pagka bata, wala siya kakita sa kalibutan. Nabati lang niya ang alibumbog sa kalibutan, pero wala siya kabita o punanong ang kalipay sa kalibutan. Nakakita din sa atong palibot, nakakita na kami ng para pagkilimos, bigger. Di nga John, ka nakakita. O sa merkado, nakabot ka na sa merkado, malakad ka na bata. Kaya nakabot ka na sa merkado. Sabi nila sa atong story mga panghudan, our text this evening is found in Matthew chapter 11:28. Sino-sinaan nakamemorize Matthew 11:28. Very common in siya na text now. So, this is a story of Mangunan. It says that, have you ever seen a beggar? O si Junjun nakakita ng beggar sa merkado. How about a blind beggar? Buta pa siya, makinilimos pa. Nakita na ka mo sara? Ikaw, Junjun, nakakita ka? Nakita kang beggar pero di buta. No. Di buta. O mga to ka sa merkado, sa sisi, damo nila mga nag-aayong lang, karat mo lawas, pero nag-aayo. No? Gusto sumihon tamad. Inandarat ko na lawas na nag-aayo mga bigar. Pero si Bartimaeus, mga kabataan, mga mamudan, dili siya inandako. Kaya doon na pag siya pagkabata, buta na siya kag wala kang siya mahinuan, kundi magpakilimos lang ngayon. Inantama na amanan na tunay na bigar. No? Sabi nila, si Bartimaeus, makikita siya dito sa mga streets permi. No? Ang iya bado, grabe ati, no? Dirty, tapos baho na siya kayo. Smelly, sitting in corners, begging for some money to make it through the day. Nag-ayo lang siya para siya mabuhay. Kadang yung pag nag-jogging ako, pagabot ko dito sa may merkado, itong hindi man siya bigger, pero ati-ati siya na tao. No? Ati-ati siya, hindi nagkatlakat na siya dito. So, Bartimaeus was a beggar on the road to Jericho. One day, while he was sitting in his little corner, he heard an unusual commotion. Usan na bis, no? Nakabatay siya, krabing rinok sa mga tao. A crowd was coming
Then somebody told him that Jesus of Nazareth was coming. The same Jesus who made a paralytic walk, cast out demons, forgive sins, and spoke about the love of God. So ito na patian, ito na mga tao gali, grabe ang karipok na sa mga tao. Hindi sa ato, magripok mo lang kung may inan. Ha? Dili, inan nasuporta sa gobyerno, ano na? Ayuda. Oh, ribok na. Grabe, ribok na kung may ayuda. Dili pa daw mag-iba, dapat magabaton ka sa ayuda. No? Pero dito sa ila panahon ng panguda, nagribok ang mga tao dahil si Jesus malabay sa dida na dalan. No? Malabay. So, usap sa napatid ni Bartimeus, habang siya nag-ingkod sa gilid sa kamino, nangarap siya kagkaribok sa mga tao. Kung nabatian niya may panghuda ng ribok-ribok, na si Jesus gali, maabot kang maagi sina nagihan. So sabi ni Bartimeus, this is a person I've been waiting for. How many na tao nga akong gihulat? Naman. If he done those things to others, sabi niya, I think he will also do the same to me. Grabe no, ang iyong pagtuna, no? Then he shouted at the top of his lungs, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sumiyak siya. Hindi ba niya makikita? Nag-shout dali siya. Pag harap niya na si Jesus maglabay, sabi niya, Jesus, kaluhi ako. And many, however, told him to be quiet. Sabi sa mga tao, umuyo ka nila. Kadamon, magasato, no? Kung may mga erupsin ng tao ng mga kapos ng mga tao, kung magribok, atong pag sila pagpuyoon. Pero si Bartimeus, wala siya mag-mind. He shouted and shouted loud more and more. No? Nagtawag siya. Perhaps he didn't want a beggar to be near Jesus and stain his white robe. Kaya mga crowd, na nila mapikihan si Jesus. Kay base kung pagkita din na kang Bartimeus na grabe natin sa bado, grabe pa ho, si Matian man ang bado ni Jesus. No? Inadipinta na lang si Jesus. But, he shouted louder until Jesus called for him and asked him, what do you want me to do for you? Ano ang gusto mong mangyari na kunin mo sa imo? Pag nagsabat si Bartimeus, that he wanted to be able to see. Gusto mo Ginoo magkakita. No? Gusto ni Bartimeus, gusto mo Ginoo magkakita. Ang sabat ni Jesus, sabi ni Jesus, your faith has made you well. No, kaganda lang ano? Kung magtawag ulit ang Ginoong Isos, kung may pagtuo kita, ang Ginoo na nakita na sa atong isip at sa atong mga intention sa atong pangangailangan. Pag may magpagtuod kayo kita sa Ginoo, ang Ginoo nakakita na siya and He is assured. No? Ang Ginoo matinabangon ka siya. Sabi ni Jesus, immediately, sabi ni Jesus, your faith has made you whole. And immediately, si Bartimeus, nakakita siya sa nag-iikos siya si pangita. Nakakita na siya. Na-upgrade niya mata. He received sight. Then, mga mahudan, most of the time, we are like Bartimeus daw. Kadamuhan sa aton buhay, pareho kita kan Bartimeus. Buta, bumul, ati-ati, no? Kag mabaho na dahil sa aton dili mayo ginahimo. Nagadulag kita sa Ginoo. So we want to be near Jesus by spending time with Him. But there are people around us who hinder us from doing that. Minsan may mga tao na gusto na tayo magkapiki sa aton magsunod sa Ginoong Hesus, pero minsan magkasusubo. Kaya minsan, pag makita natin, mismo kita sa nag-alis sa pagtuon, sa sulod,
aton sila itawin. Ay, ayaw sila. No, kay mati na tao. No? Makasasalay na, grabing bugoy sila na tao. No, ayaw sila naton, minsan ang aton mababatsagan. But, without knowing, na ang Ginoo magmanghudan, nag-feed, nagpapakaon sila ng mga katawan. No? Nagpapakatawan. Maybe our loved ones unknowingly hinder us from spending time with Jesus. Minsan, ang aton, sa aton family, no? Sa aton mga kabataan, minsan, sabihin ko po sa mga ayaw ko pagkanto sa simbahan. Kaya, ikaw mo na magsimba kay, di ba? Minsan, sabihin mo mo, no, kaya hindi ka mo nagasimba. Pero yan oh, you are like Bartimaeus. No? Praise the Lord. Oh, nagsimba na kay walang magkahadlang. Si Bartimaeus, sabi na, ayaw niya pagkapiki kang Jesus. Eh, mati ka kag mabaho. Pero oras siya, magbati sa mga tao. Nagapiki ka siya kang Jesus. So, this happens when you rush to the day, fixing the kids, breakfast, preparing them for school, etc. Sometimes, it's Satan himself who hinders us from coming to Jesus by making us feel that we are not worthy to come to Him because of our habitual sinning. So, minsan, si Satanas rin magmahudan ang nagabara sa aton pagkatto sa aton pagsimba. Na bagang pabansag niya sa aton na dili ka nila worthy, dili ka nila karapat-dapat na magsimba, kaya naman ay makasasala ka. No? Not knowing, mga tingmahudan, na si Jesus, He loves the sinners. No? Ipagkamatsyan kita ni Jesus dito sa cross para kita maligtas, para kita magmanghudan, mabago. But Satan accused us, no? Ayaw dito pagkato, kay magkasasala ka. So, amo na nakabara minsan sa pagsimba sa mga katawan iba, kaya nagatuon sila na kung magsulod ka sa simbahan, balaan ka. Maski magsulod kita sa simbahan ng manghudan, dili kita balaan makasasala gayapon. But we are so happy and privileged that Jesus saves us. No? Amo na nga itong kalipay nila. Okay, so Bartimaeus didn't allow the crowd to stop him from coming to Jesus. Ay, wala na yung panumbalin. Ina na mga tao na ayaw pagkato, ayaw pagkato Jesus. Nag-apiki kayo sa manghudan, no? Kanang tawag siya kay Jesus. Then Jesus continually inviting us to come to Him. Mga manghudan, pareho sa buhay ni Bartimaeus, na kung porsigido kita na mag-apiki ng Jesus, Jesus, nag-welcome siya pirmi sa aton, no? He's ready to accept us. Then, He is continually inviting us tonight. Because anyone who comes to Him, sabi sa ni Jesus, kung sino man po sa mag-apiki sa akin, dili ko siya ika-cast out. No? Sabi niya, dili ko siya ika-cast out. Dili ko siya itaboy. Kung dili akon siya batunan. Sabi na kaganda may manghudan sa naton ng mga tao na nagkasunod sa Ginoo. Kung porsigido kita na mag-apiki sa Ginoo, ang Ginoo, dili ka kita niya itaboy magpang. Dili kita niya ibaliwala. So sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, and I will give you rest. Come unto me those who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. So di na lang kita may manghudan sa Ginong Hesus, magkaigosin, kapahulayan. Di na lang kita magkaigosin, hindi pa natin maiwasan na uro-adlaw, nag-abot sa ato ng mga problema. No? Problema sa kwarta, problema sa trabaho, no? Tanan na problema, masabay sa maabot sa ato sa uro-adlaw. But Jesus inviting us daily na mag-apiki kita sa iya. Sabi niya, mag-apiki lang ka mo sa akin.
kung kapoy na kamo, kung bugatan na kamo sa iyong mga trabaho, wala ka mong kwarta, apiki lang kamo, kaya tagaan kamo ng business sa iyong kwarta. So, dili lang din ang ihatag sa kwarta, kundi an eternal rest. No? Inang kapahulayan. Inang mabasaga natin ba na mayroong itang peace of mind sa uradlaw. Maski na may mga problema, still ang ato mga isip, malinaw lang gihapon. Di maganda ito iwasan ng may problema. Pero ang aton, kung nalakatas kang Ginoong Hesus, igwa kita sa linaw. So, sana po may maghudan sa mga gabi, aton batsagon sa itong mga sadiri, na din kita mag-udong sa pag-apiki kang Ginoong Hesus. Kung mag-apiki kita, God is, and Jesus is, welcoming us. No? He welcome us. Na mga oras sa lunan na patulong ka talaga niya, mas kinanong pa naton ang makasalanan. So ang Diyos magpapanalangin sa aton sinikagbion, nagwa sabihin, happy Sabbath sa aton na tanan.